Kamusta mga kadepensa? Isang malaking update na naman ang lumabas tungkol sa modernisasyon ng ating Philippine Navy. Kung akala nyo ay tapos na ang usapan sa mga bagong barko, nagkakamali kayo dahil ngayon pa lang talaga nagiging exciting ang hardware na ilalagay sa ating mga parating na frigates. Ayon sa ulat ng ating kilalang defense analyst na si Max Montero, may mga kumpirmasyon mula sa industry sources na ang ating Miguel Malvar class Flight II frigates, yung may hull numbers na FFG-08 at FFG-09, ay malaki ang posibilidad na lagyan ng South Korean-made na KSOM short-range surface-to-air missiles gamit ang KVLS cells. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating maritime security? At bakit tila nahahati ang desisyon sa pagitan ng hardware mula sa South Korea at France? Himayin natin ang balitang ito na siguradong magpapainit sa usapin ng West Philippine Sea. Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar, ang Miguel Malvar class ay ang mga bagong corvette-turned-frigate na ipinapagawa natin sa Hyundai Heavy Industries o HHI sa South Korea. Mas malaki ito, mas mabilis, at mas armado kumpara sa ating kasalukuyang Jose Rizal class frigates. Pero ang pinaka-importanteng aspeto ng isang modernong warship ay hindi lang ang laki nito, kundi ang kanyang teeth, o ang mga missile system na magtatanggol sa barko laban sa mga air threats tulad ng fighter jets at anti-ship missiles. Dito pumasok ang balitang KSOM. Ang KSOM o Korean Surface-to-Air Anti-Missile, na kilala rin sa tawag na Haegong, Sibaw, ay isang point defense missile system. Ang trabaho nito ay harangin ang anumang papasok na banta bago pa man ito tumama sa barko. Ang maganda sa KSOM, gumagamit ito ng Sea-Skimang, interception capability at napaka-agile nito dahil sa dual-seeker technology. Ayon kay Max Montero, ang malaking tanong ngayon ay kung paano ang magiging configuration ng mga cell na ito. Ang Miguel Malvar class ay may limitadong espasyo para sa Vertical Launching System o VLS. May dalawang senaryo na tinitignan ng ating Philippine Navy. Una, ang paglalagay ng 16 na full KVLS cells. Kung ito ang masusunod, ibig sabihin ay purong South Korean technology ang gagamitin para sa ating air defense. Napakalaking bentahe nito pagdating sa logistics at maintenance dahil iisang supplier lang ang kakausapin natin at siguradong plug and play ito sa mga barkong gawa rin ng HHI. Pangalawa, ang tinatawag na hybrid configuration. Dito nagiging komplikado ang usapan. Posibleng maglagay ng 8 KVLS cells para sa KSOM at Iris Urba ang natitirang 8 cells para naman sa VL Mica nang mula sa France. Bakit natin kailangang gawin ito? Ang VL Mica nang ay isa sa pinaka-advanced na missile sa mundo ngayon. Kung magagawa nating pagsamahin ang bilis ng KSOM at ang precision ng Mica, magiging isa sa pinaka-deadly na surface combatant sa Southeast Asia ang ating Miguel Malvar class. Pero syempre, may integration headache yan. Magkaibang bansa, magkaibang system, at higit sa lahat, masikip ang barko. Hindi lang ang Miguel Malvar class ang apektado ng desisyong ito. Alam naman nating lahat na ang BRP Jose Rizal, FF-150, at BRP Antonio Luna, FF-151, ay kasalukuyang fitted for but not with pagdating sa VLS. Ibig sabihin, may butas na para sa missile launcher pero wala pang laman. Sinasabi sa mga ulat na kung ano ang mapipili para sa Miguel Malvar class, malamang ay yun din ang ilalagay sa Jose Rizal class para sa kanilang limited 8 VLS cells. Dito rin nagkakaroon ng debate. Mas mainam ba na maging purong South Korea na lang ang ating fleet para mas madali ang training ng ating mga tripulante? O kailangan nating kumuha ng technology mula sa Europe para hindi tayo masyadong dependent sa iisang source? Kung mapupunta tayo sa KSOM, ang bentahe ay ang tinatawag na quad packing. Ibig sabihin, sa isang cell ng VLS, pwedeng magkasya ang hanggang 4 na KSOM missiles. So kung may 8 tayong cells, meron tayong 32 missiles na handang iputok. Napakalaking upgrade niyan kumpara sa wala tayong bitbit ngayon kundi ang Mistral Simbad RC na manual at short range lang talaga. Hindi rin nagpapahuli ang ating mga offshore patrol vessels o OPVAS, partikular ang Raja Sulaiman class. Ayon sa report, ang mga barkong ito ay kayang mag-fit ng 4 na KVLS cells. Kung susumayin natin gamit ang quad packing capability,
ang isang OPV natin ay magkakaroon ng 16 na KSAM missiles. Bukod pa dyan, lalagyan din sila ng Mistral VSHORAD, Very Short Range Air Defense, launchers. Ibig sabihin, kahit patrol vessel lang ang turing sa kanila, may bite na rin sila laban sa mga helicopters o drones na magtatangkang lumapit. Ang ganitong level ng armament para sa isang OPV ay hindi biro. Ipinapakita nito na seryoso ang Department of National Defense, DND, na gawing credible ang ating defense posture kahit sa mga secondary ships natin. Bakit South Korea? Maraming nagtatanong, bakit parang paboritong suki natin ang South Korea? Bukod sa maganda ang relasyon ng Pilipinas at South Korea, ang kanilang mga equipment ay subok na at NATO compatible. Ang South Korea ay nakaharap din sa banta mula sa kanilang kapitbahay sa Hilaga, kaya ang kanilang hardware ay idinisensyo para sa aktwal na gyera. Sa kaso ng KSAM, ito ay binuo ng LIG Next 1. Ang teknolohiyang ito ay hindi lang basta off-the-shelf na binili natin. Bahagi ito ng mas malawak na defense cooperation kung saan nakakakuha tayo ng mas magandang financing terms at training support. Sa madaling salita, mas sulit ang pera ng bayan sa kanila dahil sa tinatawag na economies of scale. Gayunpaman, hindi ito magiging madali. Ang pagpili sa pagitan ng KSAM at VL Micanang ay hindi lang tungkol sa kung alin ang mas malakas na sumabog. Ito ay tungkol sa Combat Management System o CMS. Ang mga barko natin ay gumagamit ng Naval Shield Baseline 2 mula sa Hanwha Systems, South Korea. Mas madaling i-integrate ang KSAM sa Naval Shield dahil pareho silang gawang Koreano. Kung pipilitin nating maglagay ng French Mika missiles, kailangang magbayad ang Pilipinas para sa integration costs, para lang mag-usap ang Korean computer at ang French missile. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang naniniwala na sa huli, ang KSAM ang mananalo dahil sa pagiging praktikal nito sa budget at operasyon. Sa gitna ng lahat ng usaping teknikal na ito, kailangan nating tignan ang big picture. Bakit ba tayo nagmamadali at bakit kailangan natin ng ganitong klaseng missiles? Ang tensyon sa West Philippine Sea ay hindi humuhupa. Nakikita natin ang pagdami ng mga agresibong kilos ng mga dayuhang barko at aircraft sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Kapag ang ating mga barko ay nagpapatrolya ng walang sapat na air defense, para silang sitting ducks. Isang missile lang mula sa kalaban, tapos na ang usapan. Pero kung ang ating Miguel Malvar at Jose Rizal class frigates ay armado na ng KSAM o Mika, mag-iisip ng 2 beses ang sinumang gustong mangharas sa atin. Ang pagkakaroon ng VLS ay nagbibigay ng area denial capability. Ibig sabihin, kontrolado natin ang airspace sa paligid ng ating barko sa loob ng ilang kilometro. Ang ulat na ito mula kay Max Montero ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ipinapakita nito na hindi lang tayo basta bumibili ng mga skeleton ships o mga barkong walang laman. May plano ang Philippine Navy na punan ang mga pagkukulang sa ating arsenal. Bagaman wala pang formal na anunsyo mula sa DND o sa Navy, ang paglabas ng ganitong impormasyon mula sa mga industry sources ay senyales na nasa final stages na ang usapan. Maaaring sa mga susunod na buwan ay makakita na tayo ng mga kontrata para sa mga missiles na ito. Ang Miguel Malvar Class Flight 2 ang magiging mukha ng bagong Philippine Navy. Kung matutuloy ang paglalagay ng KSAM, hindi na lang tayo basta tagamasid sa dagat. Magkakaroon na tayo ng kakayahan na protektahan ang ating mga sundalo at ang ating teritoryo laban sa makabagong banta sa himpapawid. Ano sa tingin niyo mga kadepensa? Dapat bang purong South Korean KSAM na lang ang ilagay natin para sa uniformity? O mas maganda bang kumuha rin tayo ng French VL Mika nang para sa superior technology kahit mas mahal? Isulat nyo ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba dahil binabasa natin yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa ating sandatahang lakas. Ito ang inyong katuwang sa pagbabantay ng ating kalayaan at seguridad. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli nating talakayan dito sa ating channel. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Philippine Navy!